Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa muli pong pagbabalik ng inyong vlogger Laban Pinas TV, Kabus Vlogger. Ito po mga kababayan, magandang umaga sa inyo lahat. Una sa lahat, magandang umaga sa buong mundo o sa mga sulok ng Pilipinas. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga din or anong oras na ba ngayon sa ibang bansa, sa ating mga OFW. Magandang umaga, magandang hapon or magandang gabi sa inyo lahat dyan, lalo na sa Kingdom of Saudi Arabia, kung saan ako nag-OFW noon dyan sa special mention Damam, Daharan, Abqaiq, Kingdom of Saudi Arabia. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, lalo na dyan sa mga kasamahan ko dyan dati sa establishment Albader establishment. Kung nandiyan pa si Kuya Johnny, Arturo Ababon sa Albader, Damam, or nasa Abqaiq ba sila or Daharan ba sila. Magandang umaga sa inyo lahat dyan o magandang hapon sa inyo. Kumusta na kayo dyan? Shout out sa inyo dyan ha, mga kasamahan ko dyan sa Albader, sa Aramco, mga nasayin sa Aramco, sa mga nasayin sa kondyas, mga ghost plant dyan, ghost 1, ghost 2, ghost 3, mga maintenance dyan sa Aramco, sa Damam, Daharan. Magandang hapon sa inyo dyan. So ito tayo ngayon mga kababayan, mga kapinas. Ang topic natin ngayon is itong kahirapan sa ating bansa ngayon na nangyayari. Kasi sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno ngayon, inaakala ng presidente natin na si President BBM ay sapat na para sa mga nangailangan ating mga kababayan na nagugutom o nahihirapan o lubos na nahihirapan. Niadaan nyo sa ayuda ang kagutuman ng ating mga kababayan, Mr. President. Ito po yung pagtatanong lang po sa inyo. Sino po ba ang aming presidente ngayon? Ikaw ba na may mandato na aming binuto? Or ikaw or si pinsan mo na si Martin Romualdez ang presidente namin? Or si asawa mo na si Ipil Lisa Araneta Marcos? Sino ba sa inyong tatlong presidente namin? Yan po Mr. President ay tanong po ng mga kababayan mo na mga nahihirap, mga mahihirap. Sino po ba ang presidente namin? Ikaw, inuulit ko po, ikaw na aming binuto, na pinagkatiwala namin, kaya ka namin binuto, or ang asawa mo na si Lisa Araneta Marcos, or si Martin Romualdez na pinsan mo, ng speaker ng House of Representative. Sino sa inyong tatlo ang aming presidente? Kasi nakikita namin, Mr. President, hindi na ikaw ang Marcos na aming binoto eh. Kasi kung anong mando sa nakikita namin ha, kung anong dikta sa iyo ng asawa mo or ang pinsan mo, yun ang sinusunod mo. Hindi mo na pinapakinggan ang mga hinaing naming mga kababayan mo, mga mahihirap. Ano pa talagang nangyari sa admin mo, Mr. President? Mukha yatang nawala na sa isip mo yung yung sinabi mong unity team. Nawala yata sa isip mo yung sinabi mo noon na sama-sama tayong babangon muli.
Mukhang nawala na sa isip mo yun o sa puso mo yun. Kasi pag sinabi mong unity team, dapat magkaisa. Pag sinabi mong sama-sama tayong muli, sama-sama tayong babangon muli, dapat ang nangyari sa admin mo ngayon, kung ano maginawa ng mga mabubuting ginawa ng ama mo, ng aming dakilang presidente dati noon na si daddy mo, si Apo Lakay. Dapat yun talagang inasahan namin na pagsabi mong sama-sama tayong babangon muli, yun ang inasahan namin. Kasi sa during time ng inyong nasirang ama, inabot niya ang mga pangailangan ng mga mahirap, ibinigay niya. Ngunit sa kasalukuyan, kabaliktaran lahat ang pangyayari. Dinadaan mo sa ayuda. Ano bang mapapala namin sa ayuda na binibigay mo? Ng pansamantala man lang yan. 3 araw, 2 araw, hanggang 5 araw. Ano mangyayari dyan? Sapat na ba yan sa tingin nyo? Sapat na ba yan na tulong mo sa mga taong nahihirapan? Mga kabayan mo nahihirapan? Sapat na ba yan? Pantakip nyo lang yan sa tingin ko. Sa tingin namin, pantakip nyo lang yan sa mga nawawala sa kaban ng bayan sa mga malalalim na issue Yan ang mga pinatatakip nyo Kagaya niya mga sasakyan na yan, mga pampasero na sasakyan. Yung mga jeep na yan na inaabot nyo na, dinidispatchan nyo na kasi gusto nyo palitan ng mga modernong sasakyan. Yan ba yung mga modernong sasakyan? Kaya ba abutin ng ating mga kabayang mahihirap yan? Ang pamasahe dyan? Kaya ba abutin namin yan? Okay lang sana kung ang pamasahe ganun pa rin sa dating mga saraw na jeep. Yung mga saraw na jeep na yan centennial na yan. Likas na sa ating mga Pilipino yan. Pangalawa, yung pagbibigay ng ayuda, ang namumuno pala diyan, ang nagdikta pala diyan si Speaker Romualdez. Di ba dapat ikaw ang mag-utos niya sa DSWD? Then ipapatupad ng sekretary mo na si sekretary ng DSWD, si Rexa Gatchalian. Bakit ang nanguna ang si Speaker? Para naman sa iyo, Speaker Romualdez, Martin Romualdez. Kung inakala mong ikaw ang hari ng gobyerno, ikaw ang presidente, tingnan mo naman ang bayan ng Masbate. Especially mention sa lugar ng Tikaw, Kabangkalan, Masbate. Tingnan mo naman kung ano nangyari diyan. Ang eskwelahan pa lang grade 1, grade 2 magkasama sa isang room. Grade 3, grade 4 magkasama sa isang room. Grade 5, grade 6 magkasama sa isang room. Isang teacher. Tatlong room lang ang elementary. Ni wala ang high school. Sa pagkakalam ko, nagkaroon lang diyan ng kalsada nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kaya nagkaroon ng kalsada yan sa mga barangay diyan. Ngunit ang room hindi pa rin na aayos. Ganun pa rin ang nangyari. Tingnan nyo naman po sana yan. Kung talagang nagmalasakit kayo sa mga kabayan yung mga mahihirap, laging mukha nyo, may programa kayo para sa mga mahirap. 2025, bangon para sa mga mahirap. Ano mangyayari dyan? Kung ganun pa rin ang mga nangyari sa bawat bayan. At saka, ito pa Mr. President, sa kaalaman po ninyo, ang binibigyan na po yung ayuda ng DSWD sa pamumuno ni Martin Romualdez, sa mga LGU na
kilala niya at kakampi niya, mga kalyado nyo. Yun ang binibigyan nyo ng ayuda. Pero pagdating dito sa mga kabundukan, ay hindi naabot ng ayuda. Hindi nakakatingin ng ayuda ninyo. Kaya ako nasasabi na sapat na ba yung ayuda na yan para sa mga taong mahihirap? Kasi hindi nakarating sa amin yan. Hindi kami nakakatanggap niyan. Saan ba yung mga binibigyan yung ayuda? Doon na sa mga LGU na alam yung kakampi nyo. Alam na inakala nyo mabango kayo. To be honest with you, Mr. President, ang inakala nyong mga LGU na kakampi ninyo na mabango kayo, sarapan nyo mabango kayo. Pero pag talikod nyo, mabaho pa kayo sa utot ng mabaho. Kasi nga hindi sapat ang ayuda na binibigay nyo. Pansamantala lamang ang ayuda na binibigay nyo, hindi pang habang buhay. Ekonomiya ba ang tawag yan? Pag-angat na ba ng ekonomiya ang tawag yan? Ay bagsak ng bansa natin sa pagkakalam ko, bagsak ng bansa natin sa ekonomiya, Mr. President. Nawala ng ekonomiya natin. Tingnan mo ang kataasan ng mga bilihin ngayon. Gaano katataas ang mga bilihin ngayon? Tingnan niyo po ang mga pangunahang bilihin ngayon, kung gaano katataas. Tingnan niyo ang dollars ngayon. Magkano ng dollars ngayon? Kulang-kulang 60 na. Pagkakalam ko 58 o 59. Nasaan yung ekonomiya diyan na mangyayari? Pag once ang dollar umabot ng, kailan ba umabot ang dollar ng 58? Sa panahon ninyo. Itong sa kasalukuyang panahon ninyo. Sa pamumuno ninyo, Mr. President, BBM. Ito lang po nangyari ang dollars na yan. Buti pa sa panahon ng tatay nyo, umabot pa ng dollars na muntik na magka 1:1 ang dollars noon. Muntik. Ngunit pagpalit ng administrasyon noon, pagpalit ni Cory Aquino, nagkandawala na naman ang dollars na naman. Nagsilubo na naman. Sapagkat nawala na naman, unti-unti nawala ang ekonomiya noon. Hanggang sa umabot sa panahon ninyo. Buti pa sa panahon ni President Duterte, ang dollars umabot lang ng 50, pinakamataas yata noon, kung hindi ako nagkakamali, 56 or 55. Kung hindi ako nagkakamali, pinakamataas yun. Ngayon magkano ng dollars? 58, 59, naglalaro dyan. Ekonomiya pa ba ang tawag nun? Pag-angat pa ba ng ekonomiya ang tawag doon? Ang tawag na doon, bagsak ng ekonomiya pag gano'n ang dollars. Yan ang totoo yan. Ito, hindi ito pag-discredit sa kakayanan mo, Mr. President. Hinain lang po ito namin ng mga mahirap. Ito kasi ang mahirap po sa inyo, Mr. President. Nakikinig kayo sa mga taong malapit sa inyo na mayayaman. Doon kayo nakikinig sa mga mayayaman. Kalibasa mayaman po kayo. Ay paano kami mga mahirap? Hindi nyo pinapakinggan ang aming mga hinaing. Saan kami patungo nito? Saan patungo ang bansa nito? Kaya yan ang mahirap sa atin bayan ngayon. Kaya masisisi mo ba kami mga mahirap ng mga kababayan mo na magsireklamo sa iyo? Huwag mo sabihin tamad kami mga Pilipino. Alam mo naman kung gaano kasisipag ang mga Pilipinong kababayan mo. Alam mo 'yun. Kung talagang nakikinig ka sa mga mahirap, hindi dapat sana ganun. Dapat ang unahin nyo talaga ekonomiya. Kung paano mapangat ang ekonomiya. Hindi sa didiktahan kita o hindi sa pangunahan kita. Number one sa pangalaga mo diyan, ekonomiya, kung paano umangat. Nakikilala niyo ba yung mga pulo na mga magagandang pulo na pwedeng ipresenta natin sa mga turista na pupunta ng Pilipinas? Sino pa ba, isa pa nga pala, sino pa ba, may turista pa ba ang Pilipinas ngayon? Wala nang turista, sa tingin ko wala na yatang turista ang Pilipinas ngayon eh. Wala nang tourism na gumagana. Ay isa yan sa nagpapangat ang ekonomiya.
wala na ako nakikita sa balita na may mga turista pang dumagsa sa Pilipinas. Kundi puro local tourist nang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ay, paano angat ang ating bansa niyan? Paano angat ating ekonomiya niyan? Kung gano'n ang patakaran ng mga kakampi mo. Kaya huwag ka makinig sa mga kakampi mo. Pakinggan mo yung mga boses ng taong bayan. Kasi yun ang totoong nangyari. Kami mga nasa baba na tinatawag yung laylayan, kami yung nakakalam kung anong nangyari sa kapaligiran natin ng bayan natin, sa bawat pulo ng bayan natin. O yun lang po mga kabayan. Hanggang dito lang muna. Saka na tayo mag-usap ng medyo high blood pa eh. Sige po, salamat.